Hi and hello, good morning na naman. Happy Monday, no? Lunes Santo na mga kapatid. At syempre, tayo narito pa rin sa kabaka mo at magandang umaga po sa ating lahat na nakikinig at tumutunghay sa ating programa. Ano. Ngayon ay araw ng Lunes, no? At pagninilayan natin yung John 12, no? Pinamagatan ko itong devotion, yung ating gawing pagninilay, no? Devotion, no? Pagmamahal, pag-ibig, katapatan, at closeness nito, kahalintulad nito, no? Ito yung pagkakaroon ng ugnayan, ano? At pagiging tapat, ano? Ano ba? Yung devotion mo sa pagiging pare, devotion mo sa pagiging magulang, nanay o tatay, devotion ng pagiging anak, meron din yan, no? At dito sa araw na ito, makikita natin, ano, itong tagpo sa ating kwento ngayon, sa ating banal na kasulatan na si Jesus ay pumunta, no? Kay Maria, kay Martha, kay Lazarus, dinalaw niya, kasama na dyan si Maria. No, ha? At pagdating doon ano, sa bahay ni Lazarus, ano, ha, ay naupo siya at siya pinuntahan ni Maria. No? Samantalang si Martha, ang kanyang debosyon ng paglilingkod ay nandun doon. No? Siya pa rin na nagsilbi. No? Kahit anong nakaraan ay nagreklamo yan. No? Pinaliwanag sa kanya ng Panginoon. Si Lazarus, no, na kanyang binuhay ay nandun doon sa kanyang harapan at kasalo niya sa hapag. At si Maria, ano, si Maria ay kakaiba na naman ang ginawa ngayong ano na ito, itong kwento natin ito, no, sapagkat siya ay nagbukas ng isang uri ng pabango, no, alabastro, no, at ito ay kanyang ibinuhos sa paa ni Jesus at ang pinantuyo niya dito, no, yung kanyang buhok. Ang uri ng pabango na yan ay napakamahal ng panahon ng ating Panginoon. Ano? Parang 300 days wages. So, katumbas ng 300 araw ng sweldo. No? So, mahal siya talaga. Kaya, si Judas. Judas talaga yun. Sinong ginayang? Sabi niya, bakit ganyan? Ba't sinasayang yan? Eh, makakapagpakain ng napakaraming mahihirap yan. Pero ang katotohanan niyan, nagkukubli siya sa pagkakataon, no, na pwede niya sanang makuha dahil siya ang treasurer, no. Binuko dito dito nabasa natin na si Judas ang treasurer ng grupo, no. Siya yung ingat yaman at binuko rin siya ni Juan dito, no, na siya ay nangungupit, tinitira niya yung mga solicitation, no, yung mga tumutulong sa kanilang grupo ay binabawasan niya, parang gano'n na nangyari. No? So, yun nga, devotion, balik tayo doon sa devotion. Sinabi mo yung devotion ay katapatan. No? At dito sa araw na ito, makikita natin, ay pinakikita ng Panginoon, yung pagbibigay ng devotion ng magkakapatid sa Kanya, no? At yung mga tao na naniniwala sa Kanya. Devotion na kung minsan ay pinagtataguan din ng mga masasamang tao. May mga tao ang devotion ay kumandidato at manalo, no? Ginagawa ko na lang biro ito, no? Magiging politiko. Tapos gagawing negosyo, parang si Judas, no? Mga ngako at magpapakita ng kabutihan pagka-kampanya, pero pagkatapos nito, lahat ng kawalangian ay ginagawa. Debosyon din yun. Yung magnakaw. Yung debosyon ng walang contentment o hindi nakokontento. Yun ang problema ngayon, ano? Yung pagmamahal, nagtatago sila sa pagmamahal, kulong, no? Pero may ibang intensyon, no? Katulad din ng gera ngayon sa Middle East. Sino nagpapakita ng debosyon sa kanilang mamamayan? O pagmamahal sa kanilang mamamayan? O katapatan sa kanilang mamamayan? Ito bang mga taong nagdesisyon na magkaroon ng gulo? Ito bang mga taong nagbombahan ng bansa sa bansa? Ano? Gumamit ng mga missile para puksain ang isa't isa? Ito ba yung nagsasabing pinagtatanggol ko? No, mahal na mahal ko kasi ang aking bayan, kaya ipinagtatanggol ko at walang kailangang mamatay kaming lahat. Yun ba ang pag-ibig? Yun ba ang tinatawag na sacrificial love? Ito ba yun? No? Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, inaalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ano? Iba ito no? Ito yung ang nasa likod nito, ang arkitekto nito ay yung demonyo, yung di ba, yung maminsala, no? Tapos gagamitin mo yung piety ng love, no? O yung pagiging banal ng salitang pag-ibig, no? Napaka bogus doon, ano? At ang nakakatuwa dito, no? Ang nakakatuwa dito ay alam ng tao na itong mga taong ito ay talagang lumilikha lang ng gulo
para magkamal ng mga salapi o kapangyarihan, ano? Ang nakakalungkot nito, itong mga taong gumagawa ng gulo nito, sila na lang ang hindi nakakaalam na alam ng Diyos ang kanilang ginagawang kabuktutan. Ano? Yun ang ironic dito, yun ang irony dito sa pagmamahal na ito. No? Ginagamit ito ng magkabilang panig, no? Ginagamit ito ng spirito ng diablo para gumulo at magpanggap na pag-ibig. At ginagamit din ito ng ating Diyos, no? Na tunay na pag-ibig ang inaalok at tunay na katapatan, ano? Pagiging tapat, no? Sa kanyang pinaglilingkuran, no? Ganun yun no? Ang ating Panginoong Kristo hindi nagpunta rito para maging hari, although anak siya ng Diyos. Hindi siya nagpunta para maghari-harian at angkinin ng kapangyarihan, no? Ng isang Diyos. Kung hindi ito'y binitawan niya. Ibinaba niya sa lupa at siya'y nagpakumbaba upang ipahiwatig, ipaalam at malaman ng sambayanan o sangkatauhan na ang tunay na pag-ibig ay nagsasakripisyo. Na ang tunay na pag-ibig ay totoo, tapat at totoo. Na ang tunay na pag-ibig ay marunong magpigil sa sarili. Na ang tunay na pag-ibig ay may katapatan at may pag-asa. No? Kaya malayong-malayo. Kaya nga itong araw na ito, unang araw ng Koresma, no? Lunes Santo. Tignan mo yung pahayag ng ating Panginoon, pahiwatig ng simbahang Katolika sa sambayanan o sangkatauhan o sa mga Katoliko, no? O mga Kristiyano, no? Ang pagbasa ngayon ay tungkol sa demosyon, ano? Tungkol sa pagiging tapat. Sabi nga niya kay Judas, di ba? Pabayaan mo ang ginagawa ni Maria. No? Yung sinasabi mong balat kayo na para sa maraming tao at siya'y mahihirap. Ang mahihirap ay makakasama niyo habang panahon. Ngunit ako ay hindi habang panahon. Sapagkat aakyat nga siya. No? Sa luklukan ng kanan, sa luklukan sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Kaya pag nilayan natin ngayon, ano, siguro sinasabi ng Panginoon, alisin na natin yan. Alam ng Panginoon yan. Alam na nagtatago ka lang pero gusto mong magnakaw. Ikaw lang ang hindi nakakaalam na gumagawa ng kalokohan o pagkakamali o kasalanan. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam na alam yan ng Diyos. At yan ay hindi natatago sa Kanya. At ngayong araw na ito, isa sa pagkakataon na binibigay sa iyo, sa inyo, no? Na baguhin ang pagbabalat kayo, no? Sa inyong kapangyarihan. Ano, ha? Katulad dito sa atin, di ba? Nakakalungkot isipin talaga eh. Yung mga big oil companies na lang ang hindi nakakaalam na alam ng taong patong-patong kung magpatong sila sa pinapatungan nilang mga presyo ng langis. Diba? Sana malaman ninyo, no? At para sa kaalaman ninyo, kung di nyo alam, mayroon pong singil yan. Di ba sabi sa Biblia? Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nyo sa'yo. No? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nyo sa'yo. Ngunit ang pinahihirapan mo hindi isang individual lamang, no? Kundi buong sambayanan. At ang sambayanan pinahihirapan mo ay sambayanan ng Diyos. Sambayanan ng ating Panginoong Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So sino ang kinakalaban mo sa pangwawalang hiya mo na yan? Ano? Sa pandaraya mo na yan? Sa walang habas na paggawa ng kasalanan na yan? Kung hindi ang kataas-taasan. No? Ang kataas-taasan ang siyang kinakalaban mo at pinayurusahan mo. Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa mo sa isa sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Ano ibig sabihin? Kung gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, no? Sa mas mababa sa iyo, kay Jesus mo ginagawa ito. No? Ngunit kung ikaw ang daraya sa walang-wala na at nakasayad na sa lupa, kay Jesus mo rin ito ginawa. So sa ginagawa mo ngayon, magkakaroon ka ba ng kaparusahan o katagumpayan, no? Dito sa buhay na ito. Maaring sa buhay na ito, magtagumpay ka. Pwedeng mandaya. Makakapandaya ka. No? At walang nga makakaawat sa iyo, lalong-lalo na kung ikaw ay makapangyarihan. No? Pero tandaan mo, ang lahat ng nakikita natin o tinatamasa natin sa buhay na ito ay magwawakas. At ang magwawakas ito ay ang ating Diyos na siyang hahatol sa atin pagdating ng panahon. Kaya, kapatid, no, ang panawagan nga, magbalik loob ka ma. Huwag mong gayahin si Judas. Gayahin mo si Maria na naglaan, no, nagbigay ng lahat sa kanya para i-please ang Panginoon. At yun ang dapat natin ginagawa.
Sapagkat ang pagpipili sa Panginoon ay nakikita ng Panginoon. Huwag niyo siyang awatin. Pabayaan niyo siya. Sapagkat ito ay magiging paghahanda sa aking pagkamatay, sabi ng Panginoon. No? Galing, di ba? Ang galing. No? Ang galing ng magkakapatid. At sa magkakapatid din, pwede natin maging ehemplo sa buhay natin. Sapagkat sa katauhan ni Lazarus, sa binuhay na muli ng Diyos, lahat tayo, no? Basta edad 30 pataas ka na siguro, no? Ay nakaranas na ng buhay na ibinigay ng Diyos. Dahil once in this lifetime, ay magdaranas tayo ng kamatayan. Kamatayan sa buhay na hiram na ito. Sa pamamagitan ng kahirapan, emosyon, kaisipan, no? Katawan, no? Magdaranas tayo. At once in this lifetime, ay isasalba tayo ng Diyos, no? Para tayo makapanumbalik sa ating dating sitwasyon. No? Ganon din naman. Makatapos nitong manumbalik, makakapamuhay tayo at iaalay natin ang ating buhay sa Kanya. Darating pa rin ang isang pagkakataon na naman na tayo'y mamamatay dahil kailangan niya na tayo at tinatawag na tayo sa Kanyang kaharian. Diba? Dalawang kamatayan. No? At sana doon sa pangalawang pagkakamatay natin, ang pagtungo natin sa langit ay nakapasa tayo sa mga bagay na ipinatutupad, no? At inuutos ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Gawin natin gabay ang santatlo sa pamumuhay at matuto tayong makontento at bitawan ang labis-labis dahil wala ka namang madadala dyan pagdating ng panahon. Sabi ng Diyos, mag-ipon ka ng mga bagay na hindi nasisira at kinakalawang upang ito'y magamit mo patungo sa buhay na walang hanggan. Huwag mga bagay na kinakalawang, ang pagiging makasarili, ang walang pakundangan sa kapwa, ang walang pakialam sa kapwa, ang hindi tumatangkilik sa Diyos sa higit sa lahat, at sa Espiritu Santo, ay kalawang ang iniipon. At ito ay hanggang dito lang. Hindi mo madadala yan doon. Kabutihan, diba? Sabi nga ng Diyos, gusto ko ay kabutihan, hindi sinunog, no? I want mercy, not burnt offering. Hindi yung handog, kung hindi yung awa, no? Compassion, no? Sa kapwa-tao. Dahil kung minahal mo ang tao, minamahal mo ang Diyos na nagbigay ng buhay sa individual na ito. Kaya tigilan na natin yan. Sana lang. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, debosyon. Sa mga bagay na banal, debosyon sa mga bagay na ipinatutupad mo o sinabi sa amin at inuutos mo. Yan sana, Lord God, ang mangyari sa amin. Lagi namin maalala ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong pagmamahal sa amin upang kami ay makabalik o makapagsulit sa mga bagay na pwede namin gawin sa aming kapwa katulad ng ipinaranas mo sa amin. Samahan mo kami sa araw-araw ng buhay na ito. Tatakbo na naman kami ng Koresma. Sana parang Pasko, hindi lang parang pagsisisi, pag-Koresma lang. At pagkatapos ay babalik na kami. Tulungan mo kaming makaalala, Lord God, sa aming pagiging pagkaroon dimensya pagdating sa paggawa ng mabuti. Lagi mo kaming paalalahanan, Panginoon. Ituwid ang daan at samahan sa landasin na patungo sa iyong kaharian. Ang mga may sakit at karamdaman, ang mga kapatid na nagbabalik loob, naway magawa nila. At yung mga gusto magbalik loob, naway magtuloy-tuloy ito para sa paghahari mo sa aming mga buhay. Muli, sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, ang pananalangin ng mahal na Inang Maria, sa lahat ng anghel, propeta, mga banal, at lahat na nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ay may lumalapit sa iyo, Lord God. In Jesus' name, O Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy and grace, we believe and trust in you. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Like and share, huwag niyo kalimutan. Bye-bye. God bless.